lahat ay hiram lang. Ang sabi sa Matthew 5 verse 6, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Lahat ay hiram. Ang ating mga magulang, asawa, anak, kaibigan, mga gamit, alahas, mga pets at kung ano-ano pa. Lahat yan ay pahiram lamang. Ang importante ay habang ipinahihiram sa atin ay ating pinagsisinupan, minamahal at kinakalinga. Sa ganun, kung panahon ng isole, ay wala tayong sukat ipagsisi. Salamat sa bawat oras na nahiram. At salamat na ang buhay na ito ay hiram lamang, sapagkat kahit siguro gaano kasarap at kaganda ng buhay na ito sa ating paningin, hindi naman natin gusto na habang panahon ay ganito. Ito ay isang estado na nilalampasan at dinadaanan, kaya hindi tayo dapat sobrang malibang, mahumaling at umibig sa buhay na ito. Whatever good we can do, we do. Whatever goodness we can achieve through God's love, we achieve. But we don't get too attached to anything. Huwag natin masyadong panghawakan, even to anyone, in this life because we are transients and we are just passing through. Dumadaan lang tayo, saglit lamang. Parang kisap mata, tayo ay nakikiraan, dumadaan lamang. Salamat sa Panginoon na inalaw niya tayo to enjoy many things along the way. Sa pagdaan natin sa mundong ito, pinahiram tayo ng ligaya. When people we love pass on or kapag namamatay sila at bumabalik sa Panginoon, we remember to be thankful to God for them. The Lord is our shepherd at walang sino mang lalong makakapagpatunay sa katotohanan ito kundi yung mga nangungulila. Kung naranasan nyo na namamatayan ng mahal sa buhay, immediate family man yan, kaibigan nyo, kamag-anak, iba yung sakit, iba yung pangungulila. Pare-parehong nawawalan, namamatayan, pero iba-iba yung pain. Yun bang mga hindi natin inakala kung paano tayo mabubuhay nang wala na sila. Dito, sa daigdig, may mga maririnig pa tayo na I can't live without you. Hindi ko na kayang mabuhay kapag nawala ka. Nasasabi natin yon kapag nandyan pa yung ating mahal sa buhay. Pero kapag nawala sila, natututunan din naman natin to live without them. Siguro sa mga unang panahon, sa mga unang buwan, unang taon, or ilang dekada, malungkot pa rin, masakit pa rin, pero nababawasan. Dahil tinutulungan tayo ng Panginoon sa ating pangungulila. Sa panahon ng ating pangungulila, diyan natin lalong mapapatunayan kung sino ang Diyos. Dahil sa panahon ng ating kalungkutan at pangungulila, lalo nating dapat higpitan ang paghawak natin sa kamay ng Panginoon. Sapagkat lalong-lalo nang magiging malinaw na siya talaga ang ating kailangan. Speaking from experience, ang Panginoon lang talaga ang kinapitan namin nung namatay yung aming padre de pamilya. Kasi after niyang mawala, sobrang daming problema na naiwan na kailangang harapin ng mga buhay. Nangungulila ka na nga, nadadalamhati at nasasaktan, may gusto pang kumamkam ng bahay mo, ay talaga namang iba. Ang sabi nga, when it rains, it pours. Kaya naman tumindi ang kapit namin sa Panginoon. Kasi wala ka naman talagang ibang maaasahan kundi ang Lord. Ang mga tao sa paligid mo, kaibigan mo, maaari nilang sabihin, okay lang yan, kaya mo yan, matatapos din yan. Madaling sabihin because hindi ikaw ang nandoon sa sitwasyon. May iba-iba kang payo na maririnig, may maganda, may hindi, may nakakainis, meron namang may point, pero iba pa rin kapag ikaw yun nandoon sa sitwasyon. Iba, ibang iba.
Or pwede rin naman na dalawa kayo na dumadaan dun sa ganong problema, pero minsan magkaiba pa rin kung paano nyo i-handle dahil magkaibang tao naman kayo. Or kahit magpamilya kayo, magkaiba yung grieving process. Sa mga ganitong panahon, wala tayong ibang kailangan at wala tayong dapat kapitan kundi ang Panginoon. Siya lang, kahit na ang sarili natin, hindi natin mapanghahawakan. Dahil minsan, dala ng ating kalungkutan, may mga desisyon tayong mali. Mas mali pa dun sa mga unang naging desisyon natin. Kaya kailangan, lagi nating isangguni sa Panginoon ang mga bagay na gagawin natin sa buhay. Maliit man yan o malaki, iba pa rin kapag may wisdom na galing sa Panginoon. Although, hindi rin naman talaga maiiwasan na may mga bagay na hindi nag-work, may mga palpak, may mga problema na dumadating dahil hindi naman perpekto ang buhay na ito dito sa mundo. So, wag nating hanapin yung perfect. Hanapin natin ang Panginoon para pag dumating yung mga problema, mga hindi perpekto sa buhay natin, nakakapit tayo sa Lord. Kaya nating tumayo, kaya nating bumangon. God bless us all.